Okay, so nandito naman tayo sa isang Photoshop tutorial. So ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng social media posting tulad ng nasa screen ninyo ngayon. So a little background. So itong posting ay isang community outreach program na isinagawa ng Basilan First PMFC sa Barangay Balobo, Lamitan, Basilan noong January 16, 2024. At ito ay pinublish ng PKG Tagapag-Ugnay. So kung makikita ninyo sa inyong screen, ang kanilang posting ay consist of two parts na pinaghiwalay ng isang zigzag effect. So sa ating left side ay gumamit sila ng dalawang best picture na kanilang pinagsama o pinag-merge. At sa right side naman, makikita natin ang isang brief description ng kanilang activity kasama ang kanilang logo sa taas. Ngayon kung nakikita ninyo sa kanilang background ay makikita ninyo kung saan sila nag-conduct ng kanilang community outreach program. So without further ado, let's start. First, gawa tayo ng isang layer para sa ating background. So gagamit tayo ng color light violet o violet. Ayan. Isa pang layer. Okay, so mga nag-uumpisa pa lang sa Photoshop, ay mas mainam na gumamit tayo ng mga guidelines. Itong mga guides. Itong mga color light blue sa screen na nakikita ninyo. Okay, so una, gawa muna tayo ng itong right side portion ng kanilang posting. So ito, marami kayong pwedeng gamitin. Pwede kayong gumamit ng shapes o pwede kayong gumamit ng pen tool. So dito, gagamit ako ng pen tool. Okay, zoom in lang natin konti. Malaking tulong ang guides sa paggamit ng pen tool kasi pinipindot mo lang at magkakaroon na ng shape. Yan. Okay, so right click natin. Make selection. 0. Tapos lagyan natin ng color. So, hindi naman importante kung anong color ang ilagay mo muna. Basta magkaroon ka lang ng mga basis maya-maya. Okay, so, remove selection natin. Another layer. So, tapos na natin yung right side ng social media post. Ngayon, para sa zigzag effect naman. So, another pen tool. Sundan lang natin tong triangle. Make selection natin. Ngayon, gamit naman tayo ng ibang kulay. So, light blue. Ayan. Tapos, drag natin siya sa baba. Tapos, palakihin natin. Okay. Ngayon, para naman dito sa kanilang effect na ito, gagamit tayo ng shape. Hindi naman importante yung gaano kalaki o kalawak yung shape natin. Basta maglagay lang natin yellow yung color para makita. Yan. Rasterize natin. So, pwesto na natin yung shape. Yan. Duplicate natin. Gawin na rin natin sa baba. Okay, so meron na tayong zigzag effect na pinaghiwalay na natin yung ating board sa dalawa. Okay, so para hindi tayo mahilo, i-group na lang muna natin itong mga layers ng shapes. Para naman dito sa left side, unahin natin ito. So, gagamit ako ng pan-shoot activity ng nakaraang linggo. Tatlong best pictures ng pan-shoot. Rasterize muna natin lahat. Okay, so ito, paliitin lang natin konti.
natin ito sa baba ng shapes. Invert na lang natin ito. Para ma-merge yung dalawa, sa simpleng merge lang, gamit tayo ng isang eraser tool. Itong soft eraser. Gamit tayo ng 50% opacity at 50% flow. So, pindutin natin ito. Yan. Diba? So para naman dito sa right side, unahin natin yung background. So i-drag natin itong isang picture pababa. Tapos right click, create clipping mask. Yan. Lakitin na lang. Is layer style natin, blending option, color overlay. And so naka-default tayo sa color blue. So maganda na yun. Color blue, dark blue, pwede namang normal or pwedeng multiply. So para mas darker, multiply na lang tayo, tapos set natin ng 70% yung kanyang opacity. Okay, so malapit na tayong matapos. Lagay na natin yung ating text. So ito, gumagamit ako ng font ng Oceanic Drift. Font shoot. Easy na gawa ng Abrapolis Provincial Office. And sa paglagay ng text, pwede naman ninyong isahang ilagay lahat. Pero kung gusto niyo na may mas control kayo sa bawat space, gawin niyo siya isa-isa. So ito, hindi siya sakot ng space, paliitin lang natin konti. Usually sa mga posting ng PNP ay gumagamit tayo ng branding. So sa part ng Abrapolis Provincial Office, ito yung branding namin. Para bigyan natin ng konting buhay yung ating text, lagyan lang natin ng layer style. Bevel natin. Then, lagyan natin ng inner glow. Tapos drop shadow natin konti. Ayan. Copy lang natin. Tapos ilagay natin sa lahat. Tapos i-group natin to text. Para ayusin lang natin yung post natin. Ito, gumamit na tayo ng darker color ng blue. Palitan na rin natin tong color yellow ng isa pang blue, lighter version. Para mas may dating, lagyan na lang natin siya ng gradient overlay. Merong mga preset dito na pwedeng kopyahin na lang.
pwede natin i-tweak yung mga layer styles natin para mas bigyang buhay yung post. Okay, and we're done. So, pakita ko na lang sa inyo yung final product. And so kung nagustuhan niyo yung video, hit the like, share, and subscribe button and follow more for more tutorials.